So mga tol, nagkatotoo nga po ang sinabi ng kapatid at head coach ni General Casimero na si Jason Casimero. Marami po kasi ang nagtatanong sa kanya mga tol kung bakit wala pa rin daw ang pangalan ni Cuadro Alas sa talpakan, gayong nalalapit na ang laban niya kay Saul Sanchez. Sinabi nga po dyan ni Jason Casimero mga tol na maghintay-hintay lang daw ang mga fans dahil magkakaroon umano yan once na dumating na daw sa Japan ang makakalaban ni Casimero na si Saul Sanchez. At dahil nakarating na ng Japan si Saul Sanchez mga tol nito lang October 8, lumabas na po ang pangalan ni Casimero versus Sanchez sa mga talpakan sa website at pwede na pong tumaya mga tol. Kung pupunta nga po tayo sa odds mga tol, yamado itong si Casimero. Negative 150 si Casimero, habang plus 130 naman itong si Saul Sanchez. Medyo paborito nga po si Casimero na mananalo sa laban na yan. 57.47% ang pag-asang manalo ni Casimero, habang 42.55% naman ang pag-asang manalo ni Sanchez. Pero ayon sa talpakan mga tol, malaki ang tatamaan mo kapag tumaya ka kay Casimero at manalo ito ng knockout. Kapag tumaya ka kasi ng 1,000 kay Casimero mga tol at na-knockout ni Casimero ang kalaban niya, 3,250 ang mapapanalunan mo. Kapag nanalo naman si Casimero mga tol ng desisyon, yung 1,000 mo mananalo ng 2,870. So malaki-laki pa rin po ang tatamaan mga tol kahit desisyon ang panalo ni Casimero. Kapag kay Sanchez ka naman tumaya mga tol, yung 1,000 mo mananalo ng 2,170. Mapa-knockout man yan o decision. Kaya mukhang marami ang tataya kay Casimero mga tol via knockout. Malaki kasi ang tatamaan. Sa mga nagtatanong naman mga tol kung saan pwede makataya, i-search nyo na lang dahil hindi naman tayo tumataya sa ganyan. So hindi nga po gaanong dehado itong si Sanchez mga tol. Tama nga din ang sinasabi ni Jason Casimero na magandang laban umano ang makikita natin sa laban na yan. Hindi daw kasi basta-basta itong makakalaban ng utol niya. Pagmamalaki pa nga ni Jason Casimero mga tol, lahat umano ng nakalaban ni Cuadro Alas nasa ranking. Sa kabilang banda naman mga tol, nagpakitang gilas nga po sa public workout kahapon si Unified Light Heavyweight World Champion Artur Beterbiev, kung saan pinakita po niya ang lakas ng pulso. Kaya hindi nakapagtataka mga tol na malakas talagang sumuntok itong si Beterbiev. Sa linggo na nga rin po magaganap ang laban na yan mga tol. Makaligtas kaya itong si Bivol sa malalakas na suntok ni Beterbiev? Mismong si Bivol na din po ang nagsabi mga tol na malakas talaga itong si Beterbiev. Mas magaling pa nga daw itong si Beterbiev kaysa daw kay Canelo Alvarez na tinalo niya. May mga nagsasabi naman mga tol na 50-50 umano ang laban na yan. Wika pa nga ng ibang fans mga tol, kapag nanalo daw si Bivol sa laban na yan, sobrang tindi na daw ng estilo ni Bivol at marami umanong gagaya sa ganyang estilo. Kung tawagin nga po itong estilo ni Bivol mga tol, Soviet style. Sa iba pang balita mga tol, undercard nga po sa laban ng Gervonta Tank Davis versus Lamont Rhodes Jr. Itong sina Brandon Figueroa versus Stephen Fulton sa featherweight division. So magsisilbi nga pong rematch ang laban na yan mga tol. Ayon din sa balita mga tol, nakataya daw dyan ang WBC featherweight title ni Brandon Figueroa. So ang alam natin mga tol, hawak ni Figueroa ang interim sa WBC featherweight. Pero parang lumalabas dyan mga tol na WBC featherweight world title ang nakataya sa laban na yan. Ang may hawak po kasi ng WBC featherweight world title mga tol ay itong si Ray Vargas. So tingnan na lang po natin mga tol ang mga susunod na balita tungkol dyan.